Isang naging laman ng balita ang shipyard ng Hanjin Heavy Industries and Construction Company Philippines sa Subic, kung saan di bababa sa 18 manggagawa na ang namatay dahil sa iba't ibang aksidente mula taong 2008. Ngayon, mga nakatayang kabuhayan naman ang dahilan ng pagiging laman ng balita ng paggawaan ng barko na sinasabing isa sa pinakamalaking investor at employer sa Subic na meron noong mahigit 30,000 manggagawa. Ang dahilan, nahihirapan na raw ang Hanjin Philippines na bayaran ang utang nito sa iba't ibang bangko na aabot sa katumbas ng halos 70 bilyong piso. 7,000 manggagawa na ang tinanggal nitong Disyembre at mahigit 3,000 pa ang nanganganib mawala ng trabaho, ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority. Wala pa raw pasabi tungkol dyan ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang natanggap pa lang naman po namin na signal or report coming from the establishment through our Dole Regional Office ay yung pong pagbabawas po ng oras ng trabaho nung 3,800 plus na workers. Highly skilled po yan kasi shipping industry yan eh. So you can easily reconnect the workers affected to other related sectors. Hindi pa naman daw magsasara ang Hanjin Philippines, pero naghain ito ng voluntary corporate rehabilitation, isang proseso ng pag-aayos sa operasyon nito. Hindi po ito bankruptcy, kung hindi po humingi po sila ng tulong. They're trying to be responsible at ayaw nilang hintayin mag-default sila sa kanilang mga utang. Sa halos 70 bilyong pisong utang nito, mahigit 20 bilyong piso ay utang sa 5 sa mga pinakamalalaking bangko sa bansa. Yan ay ang BPI, BDO, Metrobank, RCBC at Landbank. Wala pang direktang tugon ang mga bangko sa hiwalay na ulat ng Inquirer na bahagi ng mga utang ay walang collateral protection. Pero tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na very negligible o maliit ang epekto. Wala pang 1% ito ng kabuang pautang ng mga bangko sa bansa at wala pang 3% ng mga foreign currency loans. Liquid din daw ang mga bangko at kumikita. Kayang-kaya daw nilang ayusin ang problemang ito ayon sa BSP. Mismong ang 5 bangko na ang tulong-tulong ngayong naghahanap ng investor para sa Hanjin Philippines, sa pag-asang maituloy nito ang operasyon hanggang muling kumita para mabayaran nito ang utang sa kanila. Bumaba ang stocks ng 3 sa 4 na nabanggit na bangko na nakalista sa Philippine Stock Exchange. Sa mga sektor, pinakamalaki rin ang binaba ng stocks ng financials kung saan kabilang ang mga bangko. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.